Welcome back sa Book Gaming! So guys, for this episode, re-reviewin natin itong Space Catch. Siguro no, kung may naghahanap dyan ng mga play-to-earn, ng mga token na hindi meme token, so check natin itong Space Catch. At the same time, kung naghahanap kayo ng mga big project play-to-earn, double check natin to guys. Move to earn AR game itong ine-expect natin kay Space Catch. So iisa-isayin natin to para at least magkaroon kayo ng idea and makita nyo rin yung naging perspective ko yung nung chine-check ko itong game na to kasi for me in my own personal opinion, napakaganda, napakalaki ng potential ng token para dito kay Space Catch. And then nakita nyo naman, bull run na, tumataas na yung mga cryptocurrency. Check natin baka ito pwede pa tayong humabol. So wag na natin patagalin to, double check natin tong review natin para kay Space Catch. So guys, ito yung main website para kay Space Catch. And then as mentioned kanina, yes, hindi po to yung isa meme game. No, this is not a meme game. Definitely not even a basic game. Okay, nakita ko yung concept niya. It's a big project play to earn. So navigate lang natin tong saglit, tong mismong website nila, and then check natin kung ano ba yung pinagkaiba nito sa mga ibang AR game. And be mindful before we start, okay, naka stage 2 public round na tayo. Mamaya di-discuss ko, ilalagay ko na lang din sa lower left yung naging result no stage 1 public round nila. So by the way guys, this game is already, or yung token nila is already audited by Solid Group. Meron na rin silang Binance Space Tech, and syempre yung ICO holder nila is 4.56 yung rating. Doon pa lang that's already bragging right. Alright, so if you want to buy yung Catch token, the governance token in this play to earn, pretty much napakadali lang. Make sure na nakakonect yung MetaMask wallet nyo, either Ethereum, USDT, pwede nyo nang gamitin for this one. Make sure na connect nyo lang yung wallet nyo. And then siguro bago natin navigate yung mismong game nila, ano nga ba itong Space Catch, no? As mentioned guys, move to earn game, itong ine-expect natin dito, okay? At the same time, yung earning platform nito, probably isang cryptocurrency lang gagamitin natin, yung Catch token lang, okay? So, kung familiar na kayo sa mga AR game, no, siguro similar sa Pokemon Go, ayun yung pinaka-best example dyan, no? So, sa Pokemon Go guys, gagamitin nyo yung cellphone nyo, dadalhin nyo yan, pakita ko lang saglit. So parang ganito yung ine-expect natin once na naging playable na or lumabas na yung mismong mainnet version for Space Catch. So kung nakikita nyo, mismong AR talaga, gagamitin nyo yung cellphone nyo, yung device nyo para magamit nyo, gagamitin nyo yung mismong camera nung phone nyo para ma-navigate nyo yung play to earn na to. And again, move to earn to kasi depende sa lugar na pupuntahan mo, depende sa area na pupuntahan mo, yung makukuha mong or makakalaban mo, okay, for this one. So NFT based game din siya. So definitely, kailangan natin ng NFT para malaro yung game na to. And then at the same time, and then mamaya na natin tingnan to mga 100 times potential nila, no? So yung NFT na to guys, meron tayong tinatawag na players, aliens, enemies, and invaders. So yun yung mga gagamitin natin for this particular game. So be mindful mamaya sa white paper din para makita nyo yung advantage niya sa ibang game na na-review natin, no? Kasi sa ibang game, alam natin, pag naglaro tayo ng play to earn na yun, nag-expect tayo ng mga cryptocurrency reward. Okay, for Space Catch, iba yung ginawa nila, different approach yung ginamit nila. Yes, wala po kayong magiging reward na cryptocurrency by playing this game. Ang magiging reward nyo is NFT, okay, na pwede nyong gamitin or pwede nyong ibenta sa ibang player para kumita kayo ng cryptocurrency. Kasi guys, yung cryptocurrency ni Space Catch, alright, ang kagandahan kasi is tumataas yung value niya over time. So definitely, kung may cryptocurrency ka lang, kahit hindi mo nga nilalaro yung game, may potential kang kumita dito. Alright, so yun yung mga na-navigate natin later on. Okay, and then siguro yung Catch token features and store value, ipakita ko na lang, pero hindi na natin babasahin guys. Again, meron itong staking, investing, and then that's also expected na pag mga big project token. And then yung in-game currency nila, mamaya i-mention ko lang. Pero don't worry, sa in-game currency lang naman, isa lang naman yung gagamitin natin. So, hindi na kayo malilito. For the tokenomic itself, makikita kagad natin guys yung staking reward nila, napakataas, 20
Okay, para sa akin, good yan. And then yung public sales nila, public round nila, 20% yung ina-expect natin. And then yung marketing airdrop nila, mga giveaways, event, nasa 10%. Good ba yan, Book Gaming? Sa akin, nasa standard rating in terms of tokenomics. Pero yung mga ganitong tokenomics, ito yung malapit sa katotohanan. Okay, yun yung mga ine-expect natin. And then, by the way guys, yung mga NFT nila, na sold out na yan. So, ang tanong kung saan kayo bibili niyan, okay, definitely sa mga users na lang, tao na lang. Pero right now, hindi pa naman ganun kamahal yung price ng mga NFT. Definitely, pwede pa tayong umabol, kayang-kaya pang umabol kung siseryosohin natin tong game na to. Okay, by the way, may nilalagay akong caption dito sa bandang lower left. Okay, yung mga to note na caption, no, yung mga important details nilalagay ko lang sa lower left para at least makita nyo, okay? And then, itong mga tweet about this game, mamaya check natin yung ex-Twitter nila kasi nakita ko naman na napaka-solid talaga, madaming sumusuporta dito sa game na to, lalo na nung nagbo-bullrun na, no? So, itong mga ganitong klaseng game, ako mismo hindi ko kasi pinapalagpas, no? And then, for the roadmap itself, okay? I've been checking the roadmap for quite some time na, and then nakita ko naman, no, the good thing and the good news for you, wala naman silang naging stumble, wala naman naging masyadong delay sa roadmap nila. Pretty much kasi yung game nito, bago nila nilaunch, okay, o nag-start ng advertisement, meron na silang mga nagawa, may nasimulan na sila. Okay, similar sa token, meron na silang solid proof bago sila talaga naglabas sa mga website, and then bago sila gumawa ng mga social media platform nila. But for me, sana magtuloy-tuloy na lang in terms of the roadmap. And then for the core team, ito, be mindful guys, kasi alam niyo naman, investment na naka-depende yan, no? Kung sino-sino ba yung gumagawa ng game na to. Okay, kung sino-sino ba yung mga nasa play to earn na to. The good thing is, yung core team kasi nila guys, mga experience na pagdating sa blockchain, pagdating sa play to earn, or even move to earn game. So definitely, yung kinuha nilang core team dito is may mga natutunan na. Okay, may mga pagkakamali na ayaw na nilang ulitin pag set up ng Space Catch project na to. Okay, for me, sariling perspective ko lang ta. For me, mas okay talaga sa akin yung mga taong nagkaroon na ng pagkakamali. Okay, and then natuto dun sa pagkakamali na yun. No? So, para sa akin, okay, ako din, speaking for my own experience, iba kasi talaga pag nagkamali ka na sa buhay, okay? And then gagamitin mo yun as a tool para mag-move forward, hindi ka na umulit, and at the same time, mas maging matibay ka. Hopefully, sa Space Catch, ganun din yung mangyari. Kasi itong mga core team na to, experience nila sa may experience na to sa blockchain, Web3, play to earn. Okay, so yun yung ina-expect natin for this particular project. So guys, may frequently asked question to, hindi na natin iisa-isayin yan. Ilalagay ko na lang yung link sa description later on. Okay, so kung may mga gustong bumili ng token dyan, ilalagay ko yung link yan. Pero bago kayo pumasok dito, okay, bago nyo laruin tong Space Catch, mag-invest, make sure na mag-follow muna kayo sa Twitter page nila. Guys, kung titingnan nyo yung Twitter page nila, they already have 1,000 or 107,000. Okay, that's 107,000 followers na. Okay, madami nang naka-follow dito, madami nang nag-aabang dito. And then guys, yung Twitter page nila, verify yan. Okay, hindi ito yung mga fake Twitter page lang na biglang mawawala. Okay, as mentioned guys, this game is a serious game, big project, play to earn. The earning potential is really visible for this particular project. Okay, but I'm not just hyping this because me as well will invest in this play to earn. So again guys, ito yung mismong mga activities nila, makikita nyo dito sa Twitter page nila, yung mga naging previous sale nila, nung pre-sale, nandito na rin. Okay, so lahat ng mga details makikita nyo sa social media platform nila. Ibig sabihin lang, transparent sila sa mga nagiging activity nila. Kahit mababa yung benta, pinopost nila. Kung mataas yung benta, pinopost din nila. Okay, para sa akin, that's good. At least nakikita natin nasaan na ba yung project na ininvest ko. Okay, nasaan na ba yung cryptocurrency na binili ko? Ano na ba yung mga movement? Ano na ba yung mga next step for this game? Okay, kung nakikita natin yan, mas okay. And then again, kung lalaruin na natin tong game na to, ayun nga, no,
Pokemon Go killer daw. Pero ano ba yung earning mechanics ng game na to? Definitely for the earning mechanics, we have four ways para kumita rito. Pakita ko lang to guys para makita nyo. I-delete ko lang yan. Yan. So, for the earning mechanics, yung unang-una natin, syempre, yung move to earn. Okay? Syempre, move to earn, alam niyo naman, kailangan natin gumalaw-galaw, guys. Galaw-galaw na tayo kasi alam niyo naman, nagiging digitalized na yung world natin. Definitely, lagi na lang tayo nakaupo, katulad ni Buhok Gaming. Lagi na lang nakaupo si Buhok Gaming. Pero yun nga, kidding aside, guys, kailangan talaga natin gumalaw. Aanuin natin tong napakadaming perang kikitain natin kung magkakasakit din pala tayo dahil sa lack of sa activities. So, para sa akin, yun yung una natin gawin. No? Make sure na mag-move tayo. And then, syempre, yung minigame yan, we are expecting to have several minigames in this particular game. No? Hindi lang siya isa na parang RPG element na shooter. Magkakaroon pa siya ng maraming minigame. Magkakaroon din tayo ng character building. Pero ito, not yet discussed. No? Hindi ko pa nakita yung full potential about the character building. But yes, magkakaroon siya ng character building. And then, NFT lending. Again, guys, yung game na to, while playing, magkakaroon kayo ng reward na NFT. Yes, NFT magiging reward nyo, and then yung NFT na yun yung gagamitin nyo para mas tumaas yung value ng cryptocurrency nyo, mas dumami yung mga APR ng cryptocurrency nyo. So definitely, yung ibang player din na lacking ng NFT, okay, wala silang NFT for this one, bibili sila sa inyo. Guys, nakita nyo naman, sold out na yung NFT. And then the only thing na makakabili kayo ng NFT is sa user din. And nakita nyo guys, we have 100,000 followers sa game na to. Madaming naglalaro, madaming gumagamit ng platform. Definitely, hindi kayo mauubusan ng NFT. And definitely, kung nasa unahan ka, lower price pa rin nabili yung NFT, mas magiging mataas yung earning potential for this one. Again, syempre, yung link no how to earn, ilalagay ko na lang din sa description later on. Okay? Again guys, yung mga NFT, kung di nyo pa alam, no? Siyempre, basic info niyan, mga non-fungible token yan, yung authorization yan, nasa inyo na, okay? Dapat aware din kayo dito sa value ng mga NFTs niyan. And then the next NFT sales, nakalagay na dito, 2024 ng Q1. So magkakaroon pa ng next NFT sale, don't worry, okay, definitely makakahabol pa kayo pag nagkaroon na ng panibagong NFT sales. Okay, and then yung token utility, yun nga no, governance token natin, syempre yung catch token. Okay, yan lang yung token na gagamitin natin, isang token lang. Pero yun nga no, since isang token lang yung gagamitin natin, huwag kayong mag-alala, pwede nyo bilhin yan via Visa, okay, Mastercard, and then syempre yung pinaka madali, kung may MetaMask wallet kayo. So, crypto to crypto kasi mas madali para sa kanya. Para hindi na kayo gumamit ng card. Kasi kahit ako rin, pag umu-order ako sa mga restaurant, hindi na ako gumagamit ng mga card, no? Sa atin naman, Gcash na lang natin. Pag digital yung gagamitin, ayoko kasi gamitin yung sa bangko ko, no? Mahirap na. So, okay lang yung Gcash kasi nalilimit ko. Similar sa MetaMask, konti lang yung laman ng MetaMask wallet ko kasi ginagamit ko siya public, no? So, yun yung mga isang step na for me, best practices ko. Yung mismong game niya guys, as mentioned, no, AR game siya. Okay, gamit yung cellphone nyo, gamit yung camera ng cellphone nyo, pero definitely, nasa metaverse pa rin tayo at under blockchain pa rin yung ine-expect natin dito sa game na to. Okay guys, again, itong white paper niya, kompleto na ng details yan, and then kung ano yung gusto nyo basahin, nandito na, pero syempre, hindi na natin yan iisa-isahin. And then for the player activity, ano ba yung unang gagawin nyo? Syempre, unang-una kailangan nyo mag-build ng hero for this one. So, ayun nga yung character builder na minimension natin kanina. Need mo talagang gumawa ng character. So, kung makikita nyo, ito yung sample character builder nila. Lalagyan mo sila dito kung ano-anong gusto mo. Depende sa setup mo, alright? And then secondly, ano ba yung pangalawa, Buhok Gaming? Yung tinatawag natin na train and upgrade. Yes, you're gonna train your character. Okay, para talagang Pokemon Go, yung magiging concept niyan, kailangan mo magkaroon ng specific stats para sa specific tasks na gagawin natin. Okay, yun lang naman yun. Stand your ground kasi nga guys, pupunta kayo kung saan. Okay, baka mamaya may pinupuntahan kayo sa work and then sa bahay. Okay, and then sa pagitan ng work and sa bahay, pwede nyo gamitin tong apps na to para magkaroon kayo ng earning for this one. Okay, so move to earn talaga siya, travel to earn talaga siya. Okay, anytime na gusto nyo, basta may data, meron kayong cellular data, pwede nyong gamitin. And then,
sell and rent your asset. Guys, again yung renting kasi commonly parang ito na rin yung nagiging parang scholar before, no? Nagkaroon na kasi siya ng system. Okay, so yung mga NFTs nyo, pwede nyong benta as you wish kasi nga sa inyo na yan, may sarili na kayong pag-aari ng mga NFT na yan. Wala nang ibang makakakuha sa inyo. And then don't worry, lahat ng mga links nito ilalagay ko sa description later on. Guys, again yung token yan, yung actual price, okay? Nandito pa, hindi pa ganun kamahal. Okay, kung bibili tayo ng token nito, 0.08 lang yung presyo niya. Okay, hindi pa ganun kamahal yung catch token. And then yung next price expected dito, magiging 0.09 US dollar na. Okay, tataas na yung base price niya from 0.08 magiging 0.09 na. Okay? So, ayun guys, nakita niyo yung overview natin dito sa Play to Earn na to. And then, syempre, personal thoughts. Ako mismo, tatalpak ako dito kasi unang-una, big project Play to Earn to. Nakita ko yung potential ng token. Para sa akin, nasa 95% goods itong token na to. Pero at the end of the day, kayo pa rin yung magdi-decide kung itong cryptocurrency na to, itong klaseng earning platform na to, yung gusto nyo, mahilig ba kayo sa mga move to earn, mga similar game sa Pokemon Go. Ito ba yung mga gusto nyong game? I-double check nyo rin yung kapasidad nyo bago kayo mag-decide kung papasok kayo or mag-i-invest sa ganitong klaseng game. Kasi ako, yung nakita ko is tailor fit in my end. So, depende pa rin kasi sa tao yan. Pero yun nga, and always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!